At nang magsasalpukan na nga ang dalawa ito ay agad naman silang pinigilan dito ni Whis. Dito nga ay sinabi ni Whis na nakaka-impress niya daw talaga itong si Goku. Sa moment naman na ito ay inis nga itong si Beerus. Sinabi nga nito na kung kailan nga daw nagiging exciting ang laban ay doon pa daw ni Whis na pinigilan ito. Ang Ultra Instinct niya daw ay sobrang hirap ma-master kahit nga daw siya ay hindi niya ito magawang ma-master ang technique na yon. Sa moment na ito ay mabilis nang ibinalik sa ayos ni Whis ang lahat ng bagay na nasira nila Goku at Beerus. At sa next panel naman ay ating makikita sila Goku at Beerus na kasalukuyan nakaupo dito. Si Beerus naman ay nagpasalamat dito kay Whis kasi nga ibinalik niya nito sa ayos ang kanyang planeta. Sagot naman dito ni Whis na habang tumatagal nga daw ay mas lalo nga daw lumalakas ang mga ito. Si Goku naman ay nagsalita dito at nagpasalamat nga ito kay Whis. Simula daw kasi nang nag-training siya kasama ang mga ito ay talagang lumakas nga daw siya at dahil nga daw sa mga ito ay nakakilala nga daw siya ng malalakas na kalaban. Ngayon nga daw ay sobrang lakas na niya. Si Whis naman ay tinanong dito si Goku kung ano na nga daw ang plano nito. Sagot nga dito ni Goku na siya nga daw ay tutuloy pa din sa pagsasanay. Feeling daw kasi niya ay may mga malalakas na warrior pa daw ang maaari niya makilala sa ibang mga planeta na katulad nila Jiren at Heat. At plano pa nga din daw niya mas mapag-aralan pa ang Ultra Instinct technique. Si Beerus naman ay mabilis na naglakad palayo dito kay Goku, pero si Goku naman ay tinawag niya dito si Beerus. Si Beerus naman ay nagsalita dito at sinabi nito na lagi nga daw siyang nai-impress nitong si Goku araw-araw at mabilis nang nag-fist bump ang dalawa dito. Sa moment na ito ay nagsalita na itong si Goku at sinabi nito na hindi nga daw niya alam kung kaya nga daw ng Ultra Instinct technique na matalo itong si Jiren. Hindi nga daw niya kasi alam kasi nga hindi naman daw natapos ang kanilang laban. Sagot naman dito ni Whis na i-master nga daw ni Goku ang technique na ito para nga daw makita nila ang susi sa katanungan ni Goku na agad naman pinasalamatan ni Goku itong si Whis. Dito nga natapos ang final session training ni Goku kay Whis. Sa kabilang banda naman ay atin makikita ang isang planeta na mayroon 2,000 times ng gravity kung saan ay dito nga nag-trade training si Vegeta. Wika na dito ni Vegeta na hindi na nga daw siya matatalo dito kay Goku at siya na nga daw ang pinakamalakas na warrior sa lahat. Sa next panel naman ay ipinakita nga dito ang planetang Earth kung saan ay naghahanda nga sila Chi-Chi sa pagbabalik ni Goku. Si Piccolo at Gohan naman ay hinahantay nga din nila ang pagbabalik dito ni Goku. At sa next panel naman ay ipinakita nga din ang Grand Priest Palace, kung saan ay ipinatawag nga dito ng Grand Priest ang lahat ng mga angels ng bawat universe. Dito nga ay nagsalita ang Grand Priest at sinabi nga nito na salamat nga daw sa pagpunta ng lahat ng angels dito. Sa point na ito ay direct to the point na nang sinabi dito ni Grand Priest ang problema. Ang mga information nga daw na sasabihin niya ay lahat nga daw ito ay patungkol sa nanganganib na pagkasira ng pinapangalagaan nilang balance ng universe at dapat malaman yung lahat na walang idea ang dalawang seno sa nangyayari ngayon na problema. Salita naman dito si Whis at sinabi nga nito sa Grand Priest na dahil ba ito sa muling pag-restore ng misteryosong mga universe. Sagot naman dito ng Grand Priest na parang ganun na nga daw, dahil daw ito sa paghiling ng mortal na si Android 17 na ibalik ang lahat ng universe na na-erase, hindi ko inaasahan na malaki pala ang magiging epekto nito. At dito nga ay ipinaliwanag na nga ng Grand Priest ang isang misteryosong universe na nag-exist long billion years ago. Ito nga daw mga ito ay talagang sobrang labo ng pananaw. Pinalak na ng mga ito na patayin si Lord Zeno sa kadahilan na hindi nga daw ito nararapat na maging pinakamalakas. Ngunit dahil sa pagtatangka ng mga ito ay dito na nga sila ni-erase ni Lord Zeno. Dahil nga daw sa pabago-bagong pag-iisip ni Lord Zeno ay naging limited na nga lang daw ang kanyang pag-act at napagpasahan na lang niya na isilang mga universe na ito para ma-preserve ang kapayapaan. At dagdag pa dito ng Grand Priest ng kahilingan nga daw ni Android 17 sa Tournament of Power ay nagawa nga daw nitong ma-restore ang 7 universe na na-erase at nakasealed. Dahil nga sa sinabi ng Grand Priest ay parang nagulat nga dito ang mga angels. Salita na ulit dito ang Grand Priest at sinabi nito na ang hanim daw sa universe na yun ay ni-erase ni Lord Zeno pero ngayon nga daw ay na-restore na ito. At yung isa na daw ay ang Universe 19. Dito nga ay nagsalita ang isang angel at sinabi nito na bakit nga daw ngayon lang sinabi ito ni Grand Priest. Sagot nga dito ng Grand Priest na ayaw daw kasi niyang makinig ni Lord Zeno ang information na ito. Pero may biglang ang nagsalita dito at sinabi nga dito na misteryosong nilalang na ang tinatawag yung ama ay isang takot. Ayaw niyang ayusin ang mga bagay na sinira niya, siya naman talaga ang dahilan ng lahat. Dahil dito ay gulat na gulat nga ang lahat sa nilalang na ito. Dito nga ay mabilis na nag-react dito si Majito at inatake nga nito ang misteryosong nilalang. Pero si Whis naman ay agad nga niya itong pinagsabihan na wag na itong gagalaw.
Salita na dito ang misteryosong nilalang at sinabi nito na hindi na nga daw nagbago itong si Mijito, talagang napaka-reckless daw ito. Kaya ito na nga daw ang oras para ilagay ang isang angel sa tamang lugar dito. Dito nga ay sobrang lakas na pag-atake ang pinakawala ng misteryosong nilalang na talaga nagpayanig kay Majito. At nang susugod pa nga itong isang angel ay sinigawan na nga ito ni Whis at sinabi nito na dyan ka lang sa likod. Sa moment na ito ay nagpalabas na nga si Whis ng sobrang lakas na chi at naghahanda na nga ito para sa defense na gagawin niya.